Magandang araw po sa inyo, Ma'am Rain. Hindi ko akalain na darating ako sa punto na kaya kong ibahagi itong kwentong to. Ilang taon ko rin tong tinago. Nakakahiya, nakakakilabot. Pero sa isang banda, may parte sa akin na nagsasabing baka may dahilan kung bakit nangyari yun. Ako po si Lara, 34 years old na ngayon. 11 taon na kaming kasal ni Nico. Mabait siyang lalaki. Tahimik, responsable. Pero yung tipong hindi expressive. Simula ng mga anak ako ng una naming anak, unti-unti nang nabawasan yung intimacy naming mag-asawa. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi kasi parang naging routine na lang ang lahat. Pagsapit ng umaga, gigising, magtatrabaho, uuwi, kakain, matutulog. Halos wala ng lambing. Minsan kahit sulyap sa mata ng isa't isa, wala na. Gusto ko sanang magreklamo pero paano? Kung minsan nga, ako na lang din ang nauunang magyaya ng lambingan. Pero tinatanggihan din niya. Kesyo pagod, antok, o may iniisip. Nakakatanggal din ng gana pag paulit-ulit na lang. Hanggang sa isang araw, inimbitahan ako ng kaibigan ko sa isang spiritual retreat sa isang probinsya sa Laguna. Hindi naman ako relihiyosa, pero gusto ko lang talagang makalayo. Gusto kong huminga, hindi para tumakas sa asawa ko o sa anak ko, kundi para lang tahimik muna, makatulog ng maayos, makaramdam ng kapayapaan kahit isang gabi man lang. Hindi ko alam kung anong meron sa lugar na yon, pero pagdating pa lang namin, parang iba na ang simoy ng hangin. Malamig kahit tirik ang araw. Tahimik. Parang walang ibang tao sa paligid kundi kami lang. Ang mga retreat house, gawa sa kahoy. May mga bintanang malalaki at bukas ang paligid sa mga puno at ilog. At doon ko siya unang nakita. Hindi ko pa alam ang pangalan niya noon, pero agad siyang tumatak sa akin. Nakatayo siya sa may likod ng malaking puno ng akasya. Nakasandal, habang nakatingin lang sa amin habang bumababa sa van. Maputi siya pero hindi maputlang parang walang araw. Maputi na parang may sariling liwanag ang balat. May sariling ring light, ika nga. Nakasuot siya ng simpleng dark blue na long sleeve polo. Nakarolyo hanggang siko. At fitted na pantalon. Hindi siya mukhang trabahador doon. Pero sinabi ng isang staff na siya raw ang mag-guide sa nature walk bukas. Si Elias, sabi ng isa. Medyo tahimik yan pero magaling. Tahimik talaga siya. Sa buong orientation namin, halos hindi siya nagsasalita. Pero napapansin kong lagi siyang nandoon. Nakatingin, sumusunod, pero hindi nakakailang. Parang binabantayan ka lang. Pero hindi ka kinakabahan. Iba yung presence niya. Iba sa kahit sinong lalaki na nakasalubong ko sa buong buhay ko. At ang mas nakakainis pa, parang nararamdaman ko na agad siya kahit hindi siya nagsasalita. Gabi na noon. Nasa kwarto na ako. Mag-isa lang ako sa room kasi hindi kami magkakasama ng magbabarkada. Hinayaan ko lang ang sarili kong humiga ng walang iniisip. Wala ang anak ko. Wala si Nico. May katahimikan sa paligid na hindi ako sanay. Tapos maya-maya, parang may gumapang na hangin sa loob ng kwarto. Hindi malamig. Mainit. Mainit na parang halik. At sa loob ng utak ko, pumasok ang imahe ni Elias. Nakapikit ako pero malinaw sa isip ko na siya ang nakikita ko. Hindi ko alam kung nananaginip na ba ako o gising pa. Pero ang sumunod na naramdaman ko, para bang may mainit na palad na humahaplos sa hita ko. Napadilat ako. Walang tao. Wala pero ang puso ko, ang katawan ko, gising na gising. Anong nangyayari sa akin? Bulong ko sa sarili ko. Pinilit kong itulog na lang ulit yon pero kahit nakapikit ako, ang mga panaginip ko ay tungkol sa kanya. Sa panaginip magkausap kami ni Elias sa gitna ng gubat.
Walang ibang ingay kundi ihip ng hangin. Nakasuot lang ako ng manipis na damit na pangtulog. At siya, nakatayo lang sa harap ko. Hindi siya nagsasalita pero may parang sinasabi ang mga mata niya. Para bang inaanyayahan ako. Hindi ko alam kung bakit pero lumapit ako. At paglapit ko, niyakap niya ako mula sa likuran. Ang init ng katawan niya. Ramdam ko hanggang sa loob ng dibdib ko. Napakapit ako sa kamay niyang nakapulupot sa tiyan ko. At doon ko naramdaman ang pinakamalalim kong buntong hininga sa matagal na panahon. Nagising akong pawis na pawis. Nanginginig. Nangingilid ang luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa init. Init ng isang bagay na matagal ko nang hinahanap. At hindi yun ang huli. Kada gabi, paulit-ulit ang panaginip. At kada panaginip, palalim ng palalim ang nararamdaman kong koneksyon sa kanya. Kinabukasan, habang nagkakape ako sa common area ng retreat house, dumaan siya sa harapan ko. Tumigil sandali. Tumingin siya sa mata ko at nagsalita. Gising ka na. At doon nagsimula ang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Isang pangyayaring magpapabago sa buhay ko at magdadala sa akin sa gabing yon. Kasama ang asawa ko at ang engkantong naging kasalanan ko. Pagbalik ko sa kwarto nung araw na yon, hindi ako mapakali. Iba yung pakiramdam ko. Hindi ako excited at hindi rin naman takot. Basta parang may gumugulo. Para bang may hinahanap ang katawan ko na hindi ko maipaliwanag. Ewan ko kung normal ba yung ganon. Pero yung simpleng titig lang ni Elias, parang may na-activate sa loob ko. Parang tinanggalan ako ng takip. O binuksan ang isang parte ng pagkatao ko na matagal nang nakatago. Pilit kong iwinaksi sa isip ko yon. Sinubukan kong matulog ng maaga. Nagbasa pa ako ng devotional book na binigay ng mga organizer ng retreat. Pero habang sinusubukan kong intindihin yung binabasa ko, ang imahe pa rin niya ang nasa isip ko. Nakakainis. Para akong dalagitang natitipuhan yung kaklase niyang tahimik pero gwapo. 12:00 ng madaling araw, nagising ako. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa kakaibang mainit na ihip ng hangin na parang may dumaan sa mismong tenga ko. Hindi yung klaseng hangin na galing sa electric fan. Mas malambing. Mas parang hininga. Lara. Napabalikwas ako ng bangon. Tumingin ako sa paligid. Wala. Tahimik ang kwarto. Kita ko pa ang buwan sa labas ng bintana. Maliwanag ang kalangitan. Pero ang boses, yung bulong, ramdam kong hindi guni-guni lang. Boses ng lalaki. Malalim pero banayad. At alam kong boses niya yon. Si Elias. Bumalik ako sa pagkakahiga. Pumikit ako ng mariin. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na imagination lang to. Na-attract ka lang. Hayaan mo na. Bukas uuwi ka na rin. Pero ilang minuto lang, nagsimula na naman ang panaginip. Pero mas totoo siya ngayon. Sa panaginip nakahiga ako sa isang kama sa gitna ng kagubatan. Walang saplot ang katawan ko. Walang kumot pero hindi ako nilalamig. Sa halip, parang may init na nanggagaling sa paligid. Maya-maya, dumating siya. Si Elias. Hubad ang pang-itaas. Kita ko ang mahabang buhok niya na basa pa. Parang bagong ligo sa ilog. Sa ilalim ng buwan, parang nagguglow ang balat niya. Hindi ko siya kinausap. Hindi rin siya nagsalita. Basta dahan-dahan, lumapit siya sa kama at humiga sa tabi ko. Pagdampi ng katawan niya sa balat ko, parang may dumaloy na kuryente sa buong katawan ko. Hindi masakit, kundi masarap. Hindi ko maipaliwanag pero kahit sa panaginip, para akong nanginginig sa anticipation. Ramdam ko ang bawat hininga niya sa leeg ko.
Ang pagdampi ng palad niya sa hita ko. Ang paghalik niya sa balikat ko. Mabagal, maalaga, puno ng panlilinlang na alam mong hindi mo dapat hinahanap, pero ayaw mo ring pigilan. Sa panaginip na yon, ginawa namin ang hindi ko pa muling nararanasan sa tagal ng panahon. Mula ng mga anak ko, hindi na ganoon kainit ang pagtatalik namin ni Nico. Pero sa panaginip na ito, para akong muling nabuhay. Wala akong ibang nararamdaman kundi init, ligaya, pagnanais. Tila ba sa bawat pag-indayog niya, may nililinis siyang parte ng sarili kong nakalimot sa kung anong ibig sabihin ng pagkababae. Nagising akong nanginginig at basang-basa ng pawis. Gabi pa rin. Madilim pa. Tinignan ko ang orasan. 3:33 a.m. Hindi ko alam kung anong meron sa oras na yun pero parang sinadya. Bakit ganito? Bakit siya ang naman ang isip ko? Bulong ko. Pilit kong tinapik ang sarili ko. Kasalanan to. May asawa ka. May anak ka na, Lara. Pero habang sinasabi ko yun, hindi ko rin maitatanggi na may parte sa akin na sabik. Sabik sa lambing, sabik sa atensyon, sabik sa pagiging desirable. Kinabukasan, habang naghahapunan ng lahat ng participant sa common hall, nakita ko siya sa dulo ng mesa. Tahimik pa rin. Pero iba na ang tingin niya ngayon. Hindi na yung malamig na tingin. May init na. May kilalang titig na parabang alam niya ang lahat ng nangyari sa panaginip ko. At habang nilalapit ko ang tasa ng tsaa sa bibig ko, lumapit siya sa gilid ko. Dahan-dahan siyang yumuko sa may tenga ko at pabulong na sinabing, "Hindi mo na ako malilimutan." Tumayo ang balahibo ko sa batok. Hindi ko alam kung bakit parang gusto kong mapaiyak. Hindi ako makapagsalita. Sa isang iglap, umalis siya ulit. Parang anino. Walang iniwang bakas. Maliban sa kaba sa dibdib ko at ang panibagong gabi na alam kong muling magkakaroon ng kakaibang panaginip. At hindi nga ako nagkamali. Sa mga susunod pang gabi, paulit-ulit ang panaginip. Paulit-ulit ang tawag ng laman. Palalim ng palalim ang koneksyon namin na parang may sinasakal na damdamin sa dibdib ko tuwing gigising ako sa umaga. Hindi ko na alam kung ako pa ba to. Pero ang pinaka nakakagulat sa lahat, hindi lang ako ang nagbabago. Napapansin kong pati si Nico, na kahit wala sa retreat, ay biglang naging mas maamo sa mga text niya. Biglang nagpapadala ng voice messages. Tila ba naaapektuhan rin siya, kahit hindi niya alam kung bakit. At doon ko naisip, baka hindi lang ito basta panaginip. Baka may isang nilalang na unti-unting binubuksan, hindi lang ang katawan ko, kundi pati ang mundo sa paligid ko. At hindi ko alam kung gusto ko bang itigil ito. Huling araw na ng retreat, pero sa totoo lang, ang pakiramdam ko ay parang nagsisimula pa lang ang kung ano man to. Hindi ako mapakali buong umaga. Kahit anong gawin kong pag-divert ng atensyon, mag-yoga, mag-journal, mag-breathing exercise, lahat ng yun walang silbi. Kasi sa likod ng isip ko, iisa lang ang iniisip ko. Si Elias. Maya-maya, may announcement na magkakaroon ng optional nature walk para sa mga gustong mag-unwind bago bumalik sa kani-kanilang mga bahay. Marami ang pumirma. Pero ako naghintay lang ng huling minuto bago magdesisyon sumama. Hindi dahil gusto kong makakita ng tanawin, hindi rin para mag-relax. Gusto ko lang magbaka sakali na baka nandun siya. At tama nga ako. Habang naglalakad kami sa kahabaan ng trail, nasa unahan si Elias. Tahimik, hawak ang tungkod na parang props lang pero bagay sa kanya. Hindi siya nagsasalita pero sa bawat hakbang niya, para bang ako lang ang pinupuntirya niyang akayin. May mga pagkakataon na lalapit siya sa akin para lang sabihin,
Dito ang daan. O di kaya'y ingat ka at madulas. Pero hindi ako doon kinakabahan. Kinakabahan ako dahil tuwing lumalapit siya, amoy na amoy ko ang balat niya. Amoy ng kagubatan, ng tuyong dahon, at ng ulan sa lupa. Lasing na lasing ako sa amoy na yun. Bandang tanghali, huminto ang grupo sa isang open clearing. May mga batong malalaki na parang sadyang inuupuan. May stream na dumadaloy sa gilid. Habang ang lahat ay abalang kumukuha ng selfie, kumuha ng tubig, o nagpapahinga, naisip kong umihi sandali sa medyo masukal na parte. Lumakad ako papunta sa likod ng makakapal na puno. Tahimik ang paligid. Wala akong naririnig kundi ang tunog ng mga dahon sa hangin at lagaslas ng tubig sa creek. Pero pagharap ko, bago pa man ako makaupo para umihi, may tumawag sa pangalan ko. Lara. Agad akong napalingon. Nandoon siya. Si Elias. Nakatayo sa pagitan ng dalawang puno. Nakalapit na. Halos hindi ko naramdaman ang mga yapak niya. Sinusundan mo ba ako? Tanong ko. Hindi siya sumagot pero lumapit siya. Unti-unti, mabagal. Walang kasamang ingay. Walang kahit anong pananakot. Basta tinitignan lang niya ako sa mata. Yung titig na hindi mo kayang tiisin, pero ayaw mo ring tigilan. At bago pa ako makapag-isip ng kahit anong dapat gawin, lumapit na siya sa mismong harap ko. Hinawakan niya ang mukha ko. Mainit ang palad niya. Malambot, pero may kakaibang lakas. Hindi ko maipaliwanag. Para bang sa isang dampi pa lang ng kamay niya sa pisngi ko, may parte na agad sa akin ang bumigay. Hindi mo ba ako tinatawag sa gabi? Tanong niya, malalim ang boses. Mahinahon, pero diretso sa kaluluwa. Napakurap ako. Ano ka ba talaga? Bakit kita laging napapanaginipan? Mahina kong tanong. Sumilay ang isang maliit na ngiti sa labi niya. Hindi sagot, pero may alam. Parang sinasabing, alam niya na kung bakit. At doon, sa mismong likod ng makakapal na halaman, kung saan tanaw pa rin ng konti ang mga kasamahan naming nagkakasiyahan, hinawakan niya ang bewang ko at hinila ako palapit. Ang mga labi niya ay dumampi sa liig ko. Hindi siya nagmadali. Hindi siya mapusok. Pero bawat halik niya, parang may dumadaloy na init sa balat ko. Hindi ko alam kung ito ba ang tinatawag nilang pagkalunod. Pero nang maramdaman kong ibinababa na niya ang labi niya sa dibdib ko, napapikit na lang ako. Sabihin mo kung ayaw mo. Bulong niya. Pero hindi ako sumagot. Sa halip, hinawakan ko ang batok niya. Ako na ang humila sa kanya. At doon, sa gitna ng kagubatan, sa sahig na may damong basa at mga tuyong dahon, nagpadala ako. Tinanggal niya ang botones ng blouse ko ng dahan-dahan. Para bang kinikilala ang bawat hibla ng pagkatao ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Ang alam ko lang, sa bawat halik niya sa pagitan ng mga hita ko, sa bawat bulong niya sa tenga ko habang sinasabi ang pangalan ko, unti-unti akong nawawala sa sarili kong mundo. Wala akong narinig kundi ang mga impit kong ungol. Ang hininga niyang mainit sa balat ko. Wala akong naamoy kundi siya lang. Wala akong naramdaman kundi ang kiliti na parang hindi ko pa naranasan kahit kailan. Hanggang sa dumating ang sandali. Isang sandaling pakiramdam ko ay tumaas ako. Literal. Parang lumutang ang katawan ko. Sa gitna ng sarili kong orgasm, hindi ako sigurado kung umiiyak ako o tumatawa. Basta ang alam ko, hindi ko na siya mailalabas sa sistema ko. At sa isang iglap, matapos ang lahat, nang idilat ko ang mga mata ko, wala na siya. Suot ko pa rin yung blouse ko. Buo. Maayos. Hindi madungis ang katawan ko.
Para bang wala talagang nangyari. Pero ramdam ko ang pawis. Ramdam ko ang kirot sa hita. Ramdam ko ang pulsong hindi pa rin humuhupa. Tumayo ako, inayos ang sarili, at bumalik sa grupo. Walang nakapansin, walang nagtaka. Pero ako, hindi ko na alam kung anong totoo. Pag-uwi ko mula sa retreat, ramdam ko agad ang pagbabago sa sarili ko. Hindi ko na kailangan ng salamin para makita yon. Iba ang kinikilos ko. Iba ang daloy ng katawan ko. Para bang sa bawat hakbang, may ibang bumubuhay sa laman ko. Hindi lang basta kumpiyansa, kundi may tinatagong apoy sa ilalim ng balat ko. Hindi ako nag-makeup, hindi ako nagpabango. Pero kahit si Aling Minda sa tindahan sa kanto, napapatitig sa akin. Para bang may ningning akong hindi maipaliwanag. Pero ako, alam ko kung sino ang may gawa. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni Nico. Tahimik pa rin siya gaya ng dati. Pero may halik sa pisngi ko. Ganon din ang anak namin. Masayang nagkwento. Sabik sa mga pasalubong. Hindi man lang nagtanong kung okay ako. At habang nakatayo ako sa gilid ng pintuan ng kwarto namin, pinagmamasdan silang dalawa. May kirot akong naramdaman. Hindi dahil hindi ko sila mahal, kundi dahil may tinatago na ako sa kanila. Ang unang gabi naming mag-asawa, bumalik agad sa dati ang routine. Natulog siya sa kaliwang bahagi ng kama. Ako sa kanan. May pagitan kami. Walang lambingan. Pero ngayong gabi, may kakaibang lakas ang katawan ko. May init sa pagitan ng hita ko na hindi ko kayang palipasin. At habang nakatalikod ako sa kanya, hindi si Nico ang iniisip ko, kundi si Elias. Naalala ko ang huli naming sandali sa gubat. Ang bigat ng katawan ko sa ilalim ng katawan niya. Ang amoy ng balat niya. Ang tunog ng boses niya na binubulong ang pangalan ko habang unti-unti akong nawawala sa sarili. At sa gabing yon, habang nakapikit ako, pinilit kong hawakan ang sarili ko. Dahan-dahan. Tahimik. Ayokong magising si Nico. Pero habang ginagawa ko yon, mas lalong lumilinaw ang imahe ni Elias sa isip ko. Parang andyan lang siya. Sa paanan ng kama, nakatayo, nakatitig. Hanggang sa hindi ko na napigilan, lumapit ako kay Nico at hinalikan siya. Nagising siya ng bahagya. Oh, babe, bakit? Hindi ako sumagot. Hinalikan ko lang siya ulit. Sa leeg, sa dibdib, sa ilalim ng tenga. Napahinga siya ng malalim. Ramdam kong nagulat siya. Kasi ako ang unang humawak. Ako ang naging agresibo. At sa buong panahon ng nagsisiping kami, hindi niya alam na may isa pang lalaki sa isipan ko. Ang kamay ko ay nasa balikat niya pero ang isip ko, sa likod ng mga mata ko, si Elias ang hinahawakan ko. Ang ungol ni Nico, para sa akin ay nakahugis ang boses ni Elias. At sa mismong sandaling malapit na akong makarating sa rurok, parang may malamig na ihip ng hangin na dumaan sa pisngi ko. Hindi ako nagkamali. Nandoon siya. Naroon si Elias. Hindi ko siya nakita pero ramdam ko ang presensya niya sa loob ng kwarto. Para siyang anino na nakatayo sa sulok. Nanonood. Pero imbis na matakot, lalo kong nalibugan. Sa unang pagkakataon, naging matagal ang pagtatalik namin ni Nico. Mainit, masidhi. At nang matapos kami, pareho kaming hingal at sabay na napahiga sa kama. Tahimik siya. Hindi siya nagtanong. Pero bago siya tuluyang makatulog, bumulong siya. Namiss kita, Lara. Parang may tumama sa dibdib ko. Kasi totoo, namiss ko rin siya. Pero hindi ko masabi ng buo yun. Kasi habang nakapikit ako, ramdam ko pa rin ang init ng mga halik ni Elias sa balat ko. Kahit wala siya roon.
Kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa grocery, may nadaanan akong tindahan ng mga crystals at esoteric kong gamit. Hindi ako mahilig sa ganun pero parang may humihila sa akin papasok. May hinahanap ka? Tanong ng babaeng matanda sa likod ng counter. Ngumiti lang ako. Wala naman po. Natuwa lang po ako kasi parang may ibang energy rito. Napatingin siya sa akin ng matagal. Yung titig na para bang may binabasa sa ilalim ng mukha mo. Tapos ang sabi niya, may dumikit sa iyo. Hindi siya masama, pero hindi din siya dapat manatili. Nanigas ako. Ano pong ibig niyang sabihin? Nilalang ng likas na mundo. Hindi siya tao. Hindi mo makikita pero mararamdaman mo. Kung hindi ka mag-iingat, baka siya na lang ang piliin mong makasama at hindi ang totoo mong asawa. Hindi na ako nakasagot. Para akong nanlamig. Pero sa likod ng isipan ko, hindi ko alam kung takot ba talaga ang nararamdaman ko o pangungulila. Kasi simula nang umalis ako sa retreat, hindi na ulit siya nagpakita. Walang panaginip, walang bulong, walang presensya. At ang masakit pa, hinahanap-hanap ko siya. Hindi ko alam kung normal bang maramdaman mo na mas nalulungkot ka dahil hindi na siya nagpaparamdam. Ilang linggo na rin mula nung bumalik ako galing retreat. Bumalik na ang buhay sa dati. Nagluluto ako ng agahan, hinahatid sa eskwela ang anak namin, naglalaba tuwing Sabado, nagsisimba tuwing Linggo. Si Nico, mas naging malambing siya, oo. Siguro, nadama niya ang effort kong maging malapit ulit sa kanya. Pero kahit pa gaano ako kaayos sa panlabas, sa loob-loob ko, parang may kulang. Parang may parte ng katawan ko na naghihintay pa rin. Hanggang sa isang gabi, habang naliligo ako sa banyo, may kakaibang naramdaman akong kilabot sa batok ko. Hindi yung tipong malamig na tubig. Hindi rin takot. Kundi yung pakiramdam ng may nakatitig sa'yo. Napalingon ako pero walang tao. Nakasara ang pinto. Tahimik ang buong bahay. Rinig ko lang ang patak ng tubig sa tiles. Pero maya-maya, biglang humikpit ang hangin. Parang bumigat ang paligid. Tumigil ang mundo kahit isang segundo lang. At doon ko siya naramdaman. Si Elias. Elias? Bulong ko. Halos hindi ko alam kung bakit lumabas sa bibig ko ang pangalan niya. Hindi ko na nga siya iniisip noon pero ang katawan ko, ang balat ko mismo, naaalala siya. Pagkatapos kong maligo ay nagtapis ako at lumabas ng banyo. Patay na ang ilaw sa kwarto. Tulog na si Nico sa kama. Humiga ako sa tabi niya. Basa ang buhok. Malamig pa ang balat. Pero habang nakapikit ako, biglang may kumaluskos sa paanan ng kama. Dahan-dahan akong dumilat. At doon, sa sulok ng kwarto, sa lilim ng kortina, sa ilalim ng mahina at kumikislap na liwanag ng lampshade, nakatayo siya. Si Elias. Hindi siya multo. Hindi rin siya parang panaginip. Naroon siya. Buhay. May anino. May bigat ang presensya niya sa buong kwarto. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Pero hindi ako natakot. Hindi rin ako tumakbo. Nagtagal lang kami sa titigan. Ang suot niya ay pareho pa rin. Pulang polo, bukas ang 2 botones sa dibdib, itim na pantalon. Ang buhok niya, mahaba, tuyo at nahuhulog sa balikat niya. Pero ang mga mata niya, doon ako natigilan. May lungkot, may tanong, may pananabik. Nilapit niya ang isang hintuturo niya sa labi niya saka itinuro ako. Tahimik pero malinaw ang mensahe. Huwag kang maingay. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama.
Tumayo siya sa gilid kung saan nakahiga ako. Si Nico, nasa kabilang dulo. Walang kaalam-alam. Hindi ko na alam kung anong totoo. Bulong ko, halos hindi lumalabas ang boses ko. At doon siya umupo sa gilid ng kama. Lumuhod siya. Inabot ang paa ko sa ilalim ng kumot. Hinaplos niya ito. Dahan-dahan. Mainit. Parang apoy sa ilalim ng balat. Hindi ko siya pinigilan. Hinawi niya ang kumot at tumambat ang hita kong walang suot. Nagtapis lang ako ng manipis na nightgown. At sa sandaling yon, naghalo ang kaba at pananabik. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko ng mahina. Hinihintay kong magising si Nico pero parang mas lalong tumahimik ang paligid. At sa wakas, nagsalita si Elias. Katahimik ka ng paborito kong oras. Kapag walang humahad lang. Kapag hindi mo na kailangang magsinungaling sa katawan mo. Hindi ko alam kung anong meron sa boses niyang yun pero parang hinihila ako palabas ng sarili kong konsensya. Hinalikan niya ang tuhod ko. Pataas. Sa loob ng hita. Mabagal. Walang pagmamadali. Walang kagat. Walang puwersa. Basta, bawat dampi ng labi niya, parang nilalasahan muna ako. Parang inaaral ang buong pagkababae ko. Hanggang sa... Babe. Biglang nagsalita si Nico. Napakapit ako sa kumot. Napatingin ako sa tabi. Gumalaw siya pero hindi pagising. Parang nananaginip lang. Nilingon ko si Elias. Hindi siya umalis. Hindi siya natakot. Ang kamay niya ay nasa ilalim ng nightgown ko. Hindi ko na napigilan ang mahinang daing ko. Maya-maya, lumapit siya sa tenga ko. Pwede akong maging tahimik. Pwede akong dumaan nang hindi nila nalalaman. Pero ikaw, hindi ka na rin katahimik. Tumayo siya. Naglakad paatras, pabalik sa dilim. At sa isang iglap, nawala siya. Hindi ako makagalaw sa kama. Pawis na pawis ako. Nanlalamig. Pero ang gitna ng mga hita ko, basa. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Nico, bigla siyang nagsalita habang nakatitig sa akin. Babe, nanaginip ako kagabi. Malalaki daw na nakatayo sa paanan ng kama natin. Pero hindi ko makita ang mukha niya. Tinititigan ka lang. Natulala ako. Hindi ko alam kung paano sumagot. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot. Kasi habang nakaupo kami sa mesa, habang ngumunguya ng itlog si Nico, habang tila normal ang lahat sa paligid, pakiramdam ko, hindi na ako nag-iisa sa bahay namin. Mula nang muling magpakita si Elias sa kwarto namin, hindi na ako naging mapanatag. Tuwing gabi, kahit anong pilit kong isarado ang mga mata ko, pakiramdam ko may ibang nakabukas. Hindi lang ang mga mata ng isipan ko, kundi pati katawan ko mismo. Nag-iiba na rin ang kilos ko. Mas bihira na akong tumabi kay Nico sa kama. Kung minsan, huli na ako matulog. Madalas akong nagkukulong sa banyo ng matagal. Hindi para magbabad, kundi para makaramdam ng kahit anong init na hindi ko maipaliwanag kung kanino nanggaling. Gabi ng Webes yun. Malakas ang ulan sa labas. Yung tipong parang binabayo ng langit ang bubong. Si Nico pagod mula sa trabaho. Maaga siyang natulog. Ako, gising pa rin. Nagbukas ako ng lampshade sa gilid. Nagbabasa ng kung ano-anong article sa phone. Pero wala akong maabsorb. Ang katawan ko parang may hinihintay. At dumating nga siya. Walang tunog. Walang kilos. Pero naramdaman ko agad siya. Lumingon ako sa pinto ng kwarto namin. Hindi siya galing doon. Hindi siya dumaan. Pero nandun siya. Nakatayo sa may paanan ng kama namin gaya ng dati. Tinitigan lang niya ako. Hindi ako nagsalita. Hindi na rin ako nagtanong.
Tumayo ako mula sa kama. Dahan-dahan, para hindi magising si Nico. At sumalubong ako sa kanya. Ang katawan ko parang may sariling isip. Hinaplos ko ang braso niya. Mainit pa rin gaya ng dati. Hindi siya ngumiti. Pero dinukot niya ang isang palad ko at pinatong sa dibdib niya. Ramdam ko ang tibok ng puso niya. Mabagal pero malalim. Inilapit niya ako sa kanya. Dinikit ang noo niya sa noo ko. Walang salita, walang pangako. Pero ang hininga niya, dumikit sa labi ko. At doon, hinawakan niya ako sa bewang. Hindi na ako tumanggi. Hindi ko rin siya itinulak. Bagkus, ako na ang humakbang pabalik sa kama. Nahiga ako ng dahan-dahan sa tabi ni Nico. Pero hindi na ako tumagilid palayo. Humarap ako sa gitna. At si Elias, sumampa sa kama nang parang wala siyang timbang. Hindi gumalaw si Nico. Parang lalong lumalim ang tulog niya. Parang may ibang humawak sa oras. Hinila ni Elias ang kumot. Tumambad ang nightgown kong manipis. Walang bra, walang panty. Hindi ako naghanda, pero parang alam kong darating siya. Ang mga labi niya ay dahan-dahang dumampi sa liig ko. Mabagal, tiyak. Ramdam ko ang bawat hininga, bawat dampi ng dila niya. At habang ginagawa niya yon, nakatingin ako sa asawa kong tulog na tulog. Hindi ko alam kung nasasaktan ako sa panlilinlang o kung nasasarapan ako sa kapangyarihang pinipili ako ng dalawang lalaki ng sabay. Elias, paano mo to nagagawa? Hindi siya sumagot, pero ang kamay niya gumapang sa pagitan ng hita ko. Walang pagmamadali, walang puwersa. Hinagod niya ang gitna ko at doon na ako napasinghap. Sa bawat galaw niya, parang alam niyang kabisado niya na ako. Hindi ko na kailangang ituro kung saan ako mahina, sapagkat alam na niya. At sa mismong oras na sinakop niya ako, nang buong buo, habang si Nico ay tulog sa tabi ko, habang pareho kaming hinihila ng kama, habang pinipigil ko ang ungol sa lalamunan ko, doon ko na-realize, hindi ko na siya matatakasan. Ang ritmo ng katawan niya sa ibabaw ko ay parang musika. Hindi bastos, hindi marahas, kundi puno ng pagsamba. Parang kinakausap niya ang katawan ko. Tinatandaan ng bawat galaw. Ang pagkiskis ng balat namin, ang init ng pagitan ng aming katawan, ang tunog ng ulan sa bubong. Lahat yon, naging isang seremonyang hindi ko makakalimutan. Hanggang sa makarating ako sa rurok. Tahimik, matindi. Parang nagliwanag ang kwarto kahit nakapatay ang ilaw. Nang tumigil siya, hinalikan niya ang noo ko, saka dahan-dahang bumangon. Hindi siya nagpaalam. Hindi rin siya tumingin pabalik. Basta, lumakad siya palayo. At sa isang iglap, nawala siya sa dilim. At ako, nanatili akong nakahiga. Pawis na pawis, basang-basa, pero hindi sa ulan. Hindi sa takot, kundi sa sarap. Pagtingin ko kay Nico, nakatalikod pa rin siya. Parang wala man lang naramdaman. Pero kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, tumitig siya sa akin. Lara, nanaginip ako kagabi. Akala ko gising ako. Tapos parang may ibang lalaking humahalik sa'yo, sa mismong tabi ko. Nanigas ang kamay ko sa pagkakahawak ng kutsara. Pero bago pa ako makasagot, ngumiti siya. Yung tipong pilit pero malalim. Pero alam kong imposible yon. Kasi ako lang ang nandito. At ako lang ang mahal mo, hindi ba? Hindi ko siya masagot. Kasi sa sandaling yon, kahit nakaupo ako sa harap ng asawa ko, kahit hawak ko ang anak naming naglalaro sa gilid, pakiramdam ko, buntis akong lihim. Lihim na hindi galing sa dugo.
Lihim na hindi galing sa papel, kundi sa isang gabi ng kasalanan na masarap ulitin kahit kailan. Hindi ko na kayang itago. Kahit ilang linggo ko pa tong isiksik sa likod ng isip ko, kahit ilang beses kong pilitin na manahimik, umiiyak ang katawan ko sa loob. Hindi lang dahil sa konsensya, kundi dahil sa takot. Takot na baka maulit pa. Takot na baka hindi ko na siya matanggihan sa susunod. Takot na baka mas piliin ko siya kesa sa asawa ko. Kaya isang gabi, matapos naming patulugin ang anak namin, at habang nasasala si Nico, tahimik na nagkakape, pinili ko nang magsalita. Hindi ito madaling simulan. Ilang minuto akong tahimik lang na nakaupo sa harap niya. Hawak ang tasa ng tsaa na hindi ko naman nauubos. Nico, simula ko. Halos wala sa tono. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tumingin siya sa akin. Hindi galit. Hindi rin kaba. Basta yung typical niyang titig. Tahimik pero buo. May nangyari. May nangyari nung retreat. May lalaki akong nakilala. Kumunot ang noo niya. Bahagya lang pero hindi siya nagsalita. Hinayaan niya akong magpatuloy. At hindi ko maintindihan. Sabi ko, habang unti-unting namamasa ang mga mata ko. Parang hindi kasi siya basta tao. Parang may kapangyarihan siya na hindi ko maipaliwanag. Pero ramdam ko siya. Sa panaginip. Sa katawan ko. Sa isip ko. Hanggang sa isang gabi. Habang natutulog ka. Huminto ako. Hindi ko na kayang sabihin ng direkta. Pero alam kong naintindihan niya. Hindi siya kumibo. Uminom lang siya ng kape. Isang lagok. Tahimik. Wala akong idadahilan. Wala akong excuse. Pero totoo ang lahat ng sinabi ko. At ngayon, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ilang segundong katahimikan. Hanggang sa bigla siyang tumawa. Mahina lang pero totoo. Parang galing sa lalim. Alam ko. Napalingon ako. Alam ko nang may iba. Matagal na. Hindi ko lang alam kung sino o paano. Pero Lara, ramdam ko. Sa bawat gabi na hindi mo ako hinahawakan. Sa bawat tingin mo na hindi sa akin nakatuon. Hindi ako makapaniwala. Bakit hindi mo sinabi? Dahil hindi ako sigurado. Dahil baka, pag sinabi ko, mas mawala ka. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa totoo lahat ng sinabi niya. Pero Lara, dagdag niya sabay tingin sa mata ko. Kung sakaling bumalik siya, kung sakaling tumayo siya riyan ngayon at sabihin gusto kanyang muli, pipiliin mo pa rin ba ako? Hindi ako agad sumagot. Hindi ko alam. Pero gusto ko. Gusto kong piliin ka, Nico. Gusto kong ayusin to. Tahimik ulit siya. Pero this time, tumayo siya. Lumapit sa akin, umupo sa tabi ko sa sofa, at sa gulat ko, hinawakan niya ang kamay ko. Kung ganon, gawin natin to ng harapan. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Ayokong manghula. Ayokong patagong masaktan. Kung talagang totoo ang nilalang na yan, tawagin mo siya. Sabay nating harapin. Baliw ka na ba? Baka. Pero kung gusto mong tapusin to, o kung gusto mong maintindihan ko to, gusto kong makita mo siyang harapan. Hindi sa dilim. Hindi habang tulog ako. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko kay Nico. Si Nico na alam kong sarado sa mga bagay na hindi nakikita. Ngayon ay bukas ang ideya na harapin ang engkanto ko.
Gabi-gabi, ginugulo ako ng mga tanong. Pero ngayong hinarap ko na, siya pa ang humahawak sa kamay ko at sinasabing, "Sabihin mo sa kanya, lumitaw siya." At hindi ko na alam kung mas dapat ba akong matakot o mas lalong mabaliw sa tukso. At nang dumating ang gabi ng susunod na araw, habang nakahiga kaming dalawa sa kama, magkatabi, walang salita, walang ilaw kundi ang ilaw ng buwan na sumisilip sa kortina. Binulong ko sa hangin. "Kung naririnig mo ko, Elias, lumitaw ka." At maya-maya lang, sa pinakamatinding pananabik at pangamba sa buong buhay ko, may humakbang sa loob ng kwarto. Minsan, iniisip ko kung may magtanong sa akin kung anong pinakamatapang kong desisyon sa buhay. Hindi ko sasabihin na yung desisyon kong magpakasal kay Nico. Hindi rin ang pagsubok naming magkaanak. Kundi, yung pagtawag ko kay Elias sa mismong gabi na katabi ko ang asawa ko. Wala naman akong inaasahan, to be honest. Baka nasanay lang akong tinatawag siya. Baka parte na siya ng gabing hindi ko kayang kalimutan. O baka gusto ko lang makita kung totoo pa ba talaga siya. Pero ilang segundo pa lang ang lumipas pagkatapos kong bulungin ang pangalan niya. Narinig ko na ang tunog ng isang mabagal na hakbang sa sahig. 1, 2, 3 hakbang. Hanggang sa naramdaman kong bumigat ang hangin. Yung parang may humawak sa paligid. Hindi malamig, hindi rin mainit. Basta mabigat. Napalingon ako sa bandang pintuan ng kwarto. At nandoon siya. Si Elias. Nakatayo sa dilim pero litaw ang mukha niya dahil sa sinag ng buwan. Nakasuot siya ng bukas na puting linen shirt. Unbuttoned hanggang pusod. At slacks na kulay black. Ang buhok niyang mahaba ay basa. Parang bagong paligo. Pero ang mga mata niya, dilim na may apoy. Hindi galit, hindi lang pagnanasa, kundi pag-angkin. Hindi ko alam kung bakit pero umupo si Nico. Hindi siya umalis, hindi nagsalita. Nakatingin lang siya kay Elias. "Siya ba?" Tanong niya sa akin. Tumango ako. Hindi ko alam kung paano naging ganito kabukas ang puso niya. O baka katulad ko, may parte sa kanya na gustong maintindihan kung anong meron sa pagitan namin ni Elias. At kung bakit kahit sinong babae ay maaaring bumigay. Lumapit si Elias. Hindi siya nagmadali. At sa bawat hakbang niya, para akong lumulubog sa kama. Hindi dahil sa bigat niya, kundi dahil sa bigat ng desisyon na alam ko na hindi na mababawi. Huminto siya sa harap naming dalawa. Tinignan niya si Nico. At sa unang beses, nagsalita siya. "Kung hindi mo siya kayang hawakan ng buo, bibigyan mo ba siya ng pahintulot na maramdaman ang sarili niya sa pamamagitan ko?" Hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung para sa akin ba yun o para sa aming dalawa. Pero tumingin si Nico sa akin. Ang mata niya malungkot, pero hindi galit. "Gusto ko siyang makita ng buo, kahit masaktan ako." Hindi ko alam kung yun ba ang pahintulot o pagsuko, pero tumulo ang luha ko. Tinignan ako ni Elias. Hindi niya ako hinalikan. Hindi niya ako dinakma. Hinubad niya ang nightgown ko. Dahan-dahan. Hinayaan niya akong iangat ang braso ko. Ibaba ang tela hanggang sa wala na akong saplot. Hubad sa harap ng asawa ko at ng isang nilalang na hindi ko maintindihan. Hindi ako nakaramdam ng hiya. Sa halip, pakiramdam ko, isa akong reyna. Lumapit si Elias. Dahan-dahang humalik sa balikat ko, sa leeg, sa pagitan ng dibdib. At habang ginagawa niya ito, hindi umiwas si Nico. Bagkus sumawak siya sa kamay ko. At sa unang pagkakataon, hawak ko ang kamay ng asawa ko
habang hinahalikan ako ng engkanto sa mga parte ng katawan kong limot na. Ibinaba ni Elias ang mga halik niya pababa, sa tiyan, sa hita, sa pagitan ng aking binti. Pinakaramdaman niya ako, bawat hinga, bawat kislot. At si Nico, hindi na lang basta nanonood. Pumatong siya sa likod ko, hinalika ng batok ko. Parang sinasabayan ang ritmo ni Elias. Hindi kami nag-uusap, pero ang katawan naming tatlo, nagtutulungan. Si Elias sa pagitan ng hita ko, si Nico sa likuran ko. Ang kamay nila, sabay-sabay na nakahawak sa katawan ko. Walang kompetisyon, walang silusan. Walang ibang tunog sa buong kwarto kundi ang impit kong hininga, ang pagdaing ni Nico at pagbulong ni Elias ng pangalan ko. Hanggang sa marating ko ang rurok na tila walang wakas. Parang nawala ako sa katawan ko. Parang umangat ako at nang bumalik ako, hawak pa rin ako ng dalawang lalaki. Ang asawa ko at ang nilalang na kailanman ay hindi naging akin pero palaging nasa loob ko. Matapos ang lahat, tahimik lang kami. Nakaupo si Elias sa gilid ng kama. Si Nico yakap ako mula sa likod. At ako, walang saplot. Pero hindi ako kailanman naging ganito. Yung pakiramdam na buo. Babalik ka pa ba? Tanong ni Nico ng pabulong. Sumagot si Elias habang nakatitig sa bintana. Kung kailangan mo ako, nandyan lang ako. At sa isang iglap, nawala siya. Baka iniisip mong tanungin ako ng paulit-ulit na tanong na kung bakit ko to ginawa o kung pinagsisihan ko ba. Pero sa totoo lang, hindi na ako naghahanap ng validation ng iba. Hindi ko rin sinusubukang gawing normal ang mga nangyari. Ang gusto ko lang, sa dami ng taon kong tinago ang lahat ng ito, ay maisulat ko kahit minsan kung gaano naging totoo ang isang bagay. Kahit hindi ito tanggap sa realidad ng iba. Makalipas ang mahigit 6 na taon mula nung huling gabing yun, yung gabing nagsalo kami sa kama, ako, ang asawa kong si Nico, at ang nilalang na si Elias, hindi na siya muling lumitaw. Wala na ring panaginip. Wala nang bulong. Parang sinelyuhan niya ang sarili niyang mundo at isinara ito sa amin. Noong una umaasa pa akong babalik siya. Gabi-gabi, nag-aabang ako ng presensya, ng init, ng kahit anong pahiwatig na nariyan pa siya. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti kong na-realize, wala siyang kailanmang intensyon na manatili. At mas lalo akong nagulat nang napansin ko ang pagbabago sa amin ni Nico. Nagiging mas malapit kami. Hindi sa paraang perpekto o paraang bagong kasal. Pero mas totoo. Mas bukas. Mas kaya na naming pag-usapan ng mga mahirap. Minsan nga pag nagkakakulitan kami, nagbibiro pa si Nico. Wala ka, baka bigla kang tawagin ng alaga mong diwata ha. Sabay tawa. At tawa na lang din ang kaya kong isagot. Nagbukas ang gabi ng kasalanan sa gabi ng katapatan. Hindi ako nagkaanak muli pagkatapos nun. At hindi ko rin pinilit. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko na tinanong sa sarili ko kung dapat ba akong matakot sa posibilidad. Ang alam ko lang, ako ang pumili. Pumili akong manatili sa buhay na may imperpeksyon. Sa buhay na hindi pantasya. Sa piling ng lalaking pinatawad ako kahit hindi niya kailangang gawin. Sa piling ng lalaking humawak sa kamay ko sa mismong oras na pinakamarumi akong damdamin. May mga araw pa rin naiisip ko si Elias. Sa tuwing maulan, sa tuwing mahangin ng gabi, sa tuwing may isang maliit na ihip ng hangin na hahaplos sa batok ko habang mag-isa ako sa kusina. Pero sa mga oras na yon, hindi ko na siya tinatawag. Hindi dahil kinalimutan ko na siya, kundi dahil alam kong nariyan lang siya. Hindi na para makipagniig,
Hindi para tangayin ako palayo, kundi para ipaalala sa akin ang isang gabi na minsan akong naging hubad, hindi lang sa katawan, kundi sa sarili. At sa pagkalantad na yon, nakita ko ang sarili ko ng buo. Ngayon, 5 taon na rin kaming nagre-rent ng maliit na rest house sa Laguna. Kami ni Nico, kasama ang anak namin. Simple lang ang buhay. May tindahan na ako ng mga halaman. May maliit kaming bonsai area. Tahimik, pero hindi malamig. Hindi walang kulay. May apoy pa rin, pero hindi na kailangang laging masunog. At kung ikaw na nakikinig na to, ay isa ng babaeng matagal nang hindi nakakaramdam ng sarili mo, kung may tinatagong init sa dibdib o lihim sa ilalim ng balat mo na ayaw mong bitawan, hayaan mong sabihin ko sa'yo to. Hindi lahat ng kasalanan ay kailangang ikahiya. Minsan, ang kasalanan ay gabay. Minsan, ang kasalanan ay daan pabalik sa sarili. Minsan iniisip ko na yung engkantong yun ay dumating hindi para agawin ako sa asawa ko, kundi para ibalik ako sa katawan ko na nakalimutan ko ng mahalin. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at nakikinig sa mga kwentong ina-upload ko. Huwag po sana kayong magsasawa at palagi po kayong mag-iingat, lalo na sa panahong ito na tag-ulan at may bagyo. Mahal na mahal ko po kayo. Hanggang sa muli.